Really, sa lahat ng mga sumusubaybay, Happy Valentine's din. Sir, buti na pabigyan niyo ako dahil baka, sabi ko baka may date, walang Hello. ma-interview ngayong araw na ito. Anyway, sir, unahin ko po muna, hingi po ako ng update doon sa ipiniikot nyo na sa mga miyembro ng Blue Ribbon Committee na final... Napuputol tayo. Hi, sir. Hi, Hello, sir. cutting Hello, out sir. ka? Hello, sir. Bakit? Yan, okay lang. Okay, Cutting sir. out ka? Ay, ganun Sige, po. alright. Ngayon po, okay na? Okay na, sir? Yan, ngayon okay na. Okay. Umikot na ako. Salamat po, sir. Sir, unahin ko po muna, ano po yung update doon sa ipinaikot nyo na final draft ng partial committee report ukol sa flood control anomalies? Marami na po bang pumirma from the majority and minority members ng Blue Ribbon Committee? Wala pang feedback pero lahat sila binigyan namin tigi-tigis ang kopya. Para na sa ganon, kung magkaroon ng leak, matitrace namin kung saan opisina nang galing. So, the mere fact po na may mga binagong wordings, you're confident po na marami na yung makukumbinse na pumirma? Yeah, confident. Pero alam mo, may kanya-kanyang pag-iisip din yung mga miyembro, yung mga kasamahan ko. So, it's up to them actually. Hindi naman pwedeng ipilit sa kanila kung ayaw nila magpirma o kaya mag-dissent sila. So, yun, hintay na lang pag-resume ng session sa Wednesday. Kung okay yung 7 signatures, din ang i-file yung sa Bills and Index para maipadala sa calendar for ordinary business para ma-report out na sa floor. Sir, gaano po ba yung mga wordings na pinalitan? Aside po dun sa recommendation na charge, pinalitan po na isa ilalim sa preliminary investigation o PI. Yun lang po ba yung pinaka-major na pagbabago sa wordings na nangyari? Tama yon, pero wala naman talagang legal effect yun eh. Kasi pinalitan lang yon, isa rin lang naman ang meaning. Kasi pag sinabing recommended or for filing of charges, ang ibig talagang sabihin nun, recommended for preliminary investigation. Kasi hindi naman pwede mag-file ng kaso ang Blue Ribbon o yung Senado sa korte. No? Pag sinabing filing of charges, talaga sa DOJ o kaya sa ombudsman ang tuloy noon for preliminary investigation. And then, umaasa po ba kayo na may pipirma from the minority? Kasi according to Senator Robin Padilla, na hindi naman pala siya miyembro po ng Blue Ribbon, ang parang advisory sa kanila ni Minority Leader Alan Peter Cayetano, meron silang minority report. So yun ang kanilang dapat na suportahan. Last time I checked, Sally, isa lang ang Blue Ribbon Committee. So, isa lang dapat ang committee report. So, I'd like to, with all due respect, gusto ko i-correct Apo. yung kanilang sinasabi na meron silang sariling report. Sinabi ko na ito na iisa lamang ang Blue Ribbon na committee na siya maglalabas ng committee report. So, pero individual choices nila yon. Nagulat nga ako na may dikta pala na wag pumirma. I don't think it's proper. Pero kung kailangan yan, individual ang desisyon kung hindi magpipirma o magpipirma. Hindi yung idinikta sa kanila. And you're hoping... Dahil ang aking pagkaalam, bawat senador may kanya-kanyang sariling pag-iisip. At sana ganun po ang mangyari doon sa mga minority senators na sarili nilang desisyon ang pairalin at hindi doon sa dikta po ng kanilang leader? Oo, kasi pwede naman pumirma, ilagay na with reservation, will amend, will interpolate, tapos will submit a separate opinion. Maraming variation eh. Pero yung para hindi ka magpirma, parang ano yun, sabotahe, ayaw mo magpirma. Pero sa akin, kung hindi makagather ng at least 11 signatures, di walang committee report, hindi ko naman niya pipilit sa kanila. At saka mga members sila eh. I think it is their duty, it's their responsibility, being members, na basahin at maghayag ng kanilang opinion kung sila ba'y nagdi-dissent, sila ba'y mag-interpolate, mag-amend, o kung ano man ang gusto nilang gawin. Pero para hindi mo pirmahan, bakit ka pa nag-member ng committee kung hindi ka pipirma? So sir, pwede niyo po bang gawin kung sakali na hindi makakuha ng enough signature yung ginawa noon ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Dick Gordon na ginamit niya yung committee report sa pamagitan ng privilege speech? Hindi na. Kasi alam mo, nakadalawang privilege speeches na ako dyan. At hayaga naman yun nangyari sa mga public hearings. So more or less may conclusion na rin naman yung ating mga kababayan at naipabahagi na rin namin sa ombudsman
sa ICI at saka sa DOJ, Mhm. yung halos lahat ng nilalaman. Hindi naman lahat, kasi ilan lang yung na-capture nila. Mhm. Ngayon, kung sakaling hindi makagather ng 11 signatures at humiling mag-request yung ombudsman o kaya yung DOJ na silipin o kaya kumuha ng kopya ng committee report maski hindi ito na-adapt sa floor, bakit naman kami tatanggi? Ibabahagi namin yon dahil public record naman yan eh. Mhm. So kahit ito ang media, pwede nang kumuha ng kopya po noon dahil public records na to. Yeah, kasi nasa pagdinig naman yun eh. Mhm. Parang na-encapsulate lang natin sa isang report yung lahat na nangyari sa pagdinig. Mhm. Kung tutuusin nga yung media rin eh, kung meron kayong makuha mga transcript noong mga pagdinig, nandun naman lahat yun eh kasi hindi naman kami lumabas doon sa naganap sa pagdinig, hindi kami nagdagdag, hindi rin kami nagbawas. At sinabi ko na lagi ito, kung ano yung kalalabasan ng ebidensya, yun ang isasama namin sa report at yun ang gagawin namin rekomendasyon. Hindi kami mag-iimbento, hindi kami magdadagdag. Katunayan, wala naman kami tinarget doon particular. Wala rin kami kino-cover up. Kung ano talaga yung lumabas na sa tingin ng mga abogado sa opisina, pati ng legal, yung general counsel ng Blue Ribbon, yun ang lalabas sa rekomendasyon. Kasi mga abogado naman yung nag-aaral dyan eh. So sir, kung may ganong abiso si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ang suportahan, panindigan yung minority report, anong dating nun sa inyo? Para nga planong isabotahe yung report ng Mother Committee? Hindi, gusto ko lang ipaalala na iisa lang ang Blue Ribbon Committee. There's no such thing as a minority black Blue Ribbon Committee. Kaya yun lang pagsasagawa ng minority report even ahead of the committee report, sa akin medyo inappropriate na yun eh. Pero ang dapat ginawa sana, sa halip na ipinadala kay Senate President Soto, idinaan nila sa Blue Ribbon na ito yung input namin, di sana in-incorporate ko sa aming report kung ano man yung ang po pwedeng kunin doon, hugutin doon sa kanilang sinabit na sinasabing minority report, isasama ko rin naman yun eh. Kasi baka meron din kaming nawaglit yung mga abogado o yung Blue Ribbon Committee na nandun sa kanilang report na ginawa, isasama ko yun doon eh. Hindi ko naman yun itatago na dahil minority o galing sa minority yung report na yun, agad-agad i-discard. Kaya ako lang naman binaliwala yun kasi pambabastos yung hindi man lang idinaan sa Blue Ribbon Report. Mga member sila ng Blue Ribbon Committee. Pero kung sakali po na may present, makakuha ng number ang inyong committee report, pwede nyo na pong i-recognize yung minority report? Hindi. Di isama nila sa interpellation nila at sa amendments nila. At kung katanggap-tanggap, di tatanggapin ko at kung hindi, objectan ko, pagbobotohan nyo sa floor. Kasi kung halimbawa hindi ko i-accept yung amendments na kasama doon sa kanilang minority report, pagbobotohan namin yun. Ganun man ang talaga yung tamang procedure eh. Hindi yung pangunahan mo at hindi mo man lang magkaroon ng kortesiya para ipadala doon sa mismong Mother Committee. Yung sinasabi lang minority report. Doon lang ako medyo hindi sang-ayon. So sir, so ngayon nakabitin pa, by next week po ba magiging klaro na kung inyo pong may re-report out na ito sa plenary, yung committee report? Sana. Kasi next week, bali 1-2 araw lang yung aming session eh. Wednesday. So mas liliwanag pa yan sa susunod na linggo. Dahil yun nga, walang session sa Monday, walang session sa Tuesday, Wednesday yung resumption ng session. So for na wala pa kayong feedback kung mayroon na hong pumirma o wala pa? Wala, kasi walang opisina eh. Sa Monday, wala ring office. Tsaka sa kasi Tuesday. holiday din sa Tuesday. Chinese New Year. Sir, anyway, ito hong si Congressman Erice, may panawagan sa inyo bilang Blue Ribbon Committee Chairman na imbestigahan daw yung umano ay text messages sa pagitan po ng Pangulo at ni dating Undersecretary Adrian Bersamin na binansagang bagman allegedly ng Pangulo. Handa po ba kayo imbestigahan ito at aware po ba kayo tungkol doon sa text messages na yon? Hindi. Kasi alam mo, Sally, chinek ko yung records ng Blue Ribbon Committee hearings, lahat ng pagdinig. Walang record doon
na nabanggit si dating Yusek Bersamin. Mhm. Wala ring nabanggit doon tungkol sa text messages. So again, guided kami kung ano yung nagaganap sa Blue Ribbon Committee. So hindi ko alam kung saan nakuha ni Congressman Erice o Congressman Tino, kung kay walang Leviste. validation eh. Mhm. Yeah, hindi, wala ring validation kasi alam mo nung Martes, dinalaw ako ni Congressman Leviste kasi humingi siya ng advice. Mhm. Hindi ako at liberty to divulge kasi ang usapan namin doon, confidential yung usapan. Mhm. So igagalang ko yon. Although marami kong pwedeng i-share sa napag-usapan namin patungkol din dyan sa issue na yan. Mhm. Pero hindi ko pwedeng i-share kasi yun ang kasunduan eh. Nag-request siya kung pwedeng confidential. Sabi ko, lahat ng pag-uusapan natin dito confidential unless sabihin mong pwede kong i-share Mhm. sa ibang tao. So ano po yung pwedeng Kaya- i-share sa amin, sir? Wala po? Tungkol lang doon. Pero maliwanag na hearsay eh. Ah. So, bakit ako tatawag ng pagdinig sa isang hearsay na wala namang basihan, lalo na sa records ng Blue Ribbon. Chinek ko nga eh, kasi nabanggit yung pangalan ko Opo. na kailangan daw imbestigahan ng Blue Ribbon kasi nung binanggit ko yon sa labas ng Blue Ribbon Committee yon dahil nag-interpellate ako sa DBCC nung budget deliberation. Mhm. So, hindi yun bahagi ng record ng Blue Ribbon Committee. So, walang basihan para isama yon doon sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee unless mag-volunteer si Undersecretary Bersamin at gusto niyang makipag-ugnayan sa Blue Ribbon Committee at gusto niyang mag-attend ng hearing o mag-submit siya ng affidavit kung gusto niya ng draft affidavit. Ganyan naman ang ginagawa ko eh. Si Bernardo, diyan kami nagsimula. Na si Alcantara, ganun din. Humingi muna ako ng kopya ng draft affidavit na handa nilang sumpaan sa committee mismo bago sila tawagin doon. Maski sino, ganun dapat eh. Si Nadiskaya, nung nagpahayag sila na gusto rin nilang makipagtulungan, sabi ko, maggawa kayo ng draft affidavit kasi mahirap na yung wala man lang kaming idea kung anong ite-testify, baka mamaya kuryente. Mhm. Kasi ang sabi ho, ang So, source... ganun ang sinusunod natin. So sir, aminado si Congressman Leviste na siya yung source yung nagbigay dito kina Erice at saka kay Congressman Tino nung sinasabing kopya ng text messages sa pagitan ng Pangulo at ni Bersamin? Hindi ko pwedeng ibahagi nga eh. Ay, okay. Dahil ginagalang ko yung usapan namin na confidential yung aming usapan. Hanggang sa sabihin niya na hindi na confidential yung usapan namin, di pwede ko ibahagi sa inyo kung ano yung namagitan sa aming pag-uusap. Pero, Kasi nung Martes to dumalaw sa office, kaya umakyat nga ako na maaga doon sa aking opisina eh. Nagpaalam ako kay Senate President. Sinabi ko sa kanya na yun nga, dadalaw si Congressman Libes. Wala ko idea kung ano yung sasabihin niya, pero naging bahagi nga ng kwento niya yan. So, ano po, dito lang po na-focus yung pag-uusap nyo o marami pang ibang bagay ho kayo na pag-usapan ni Congressman Leviste? Maraming ibang bagay, pero yun nga, I'm sorry, hindi ko mai-share. So, ang klaro ho ngayon, wala kayong nakikitang dahilan dahil ang dating pa ngayon ay hearsay lang itong text messages na sinasabi sa pagitan ng Pangulo at ni dating Yusek Bersamin, sir. Coming from Congressman Erice at saka Congressman Tino, triple hearsay. Kasi kinokot nila si Leviste. Si Leviste kinokot si Bersamin. Ilang bilang yon? So, Ilang bilang ng chismis yun? Triple. Triple chismis, oo. So, ang klaro, kung magkakaroon ho na, wala pa schedule, sir, yung next hearing ng Blue Ribbon? Wala pa. Gusto ko munang tapusin itong partial committee report. O pwedeng simultaneous din kung mayroong mga bagong developments. Pero sa ngayon, wala namang bagong developments. At gusto ko munang matapos itong partial committee report para nang sa ganon, pwede nang after one hearing, i-close na para makamove on naman yung Senado pati yung Blue Ribbon Committee sa mga ibang mga issues. Sir, ito po yung medyo pinag-uusapan ngayon kasi according to ICC, tinukoy po nila sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo at iba pang personalities na umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa umano'y
commission of crimes against humanity in connection dun sa drug war. So ano pong implikasyon nito, sir? Dalawa niyong kasamahan ang binanggit na po, in-identify ng ICC. Medyo nakakalungkot kasi mga kasamahan namin, si Senator Bato, kapwa ko pa PMAyer, no? Nung niyang unang naiulat na may warrant of arrest, no? At hindi siya pumapasok. Somehow, maski pa paano, siyempre nakakaramdam kami ng sentimiento sa kanilang maging sitwasyon. Silang dalawa ni Senator Bongo. Ngayon, yung namang decision, if it comes to that, na halimbawa, talagang merong warrant of arrest, pagkatapos merong red notice at nakipag-coordinate ang Interpol. Call na yan ng executive branch, whether or not i-adapt din nila yung parehong pagtrato sa dating Pangulo na isusurrender nila sina Senator Bato, Senator Bongo. Now, part naman ng Senado, pag-uusapan namin yan. Ang decision, kung ang maging decision ng nakararami, kung anong tulong ang maibibigay do sa amin dalawang kasamahan, we'll just cross the bridge when we get there. Kasi wala pa naman tayo doon eh. At this point in time, siyempre, speculation lahat. Kung halimbawa pang mayroong warrant of arrest, meron bang red notice, magko-coordinate ba yung Interpol? May mga proseso rin dyan eh. So sir, kailan yung tamang panahon para pag-usapan ng Senate leadership, ano yung pwedeng extend na tulong ng Senado sa inyong mga kasamahan kapag po may warrant of arrest na? Hindi lang warrant of arrest, kundi kung may red notice na. Kasi remember, pati si Saldico, di ba, dating congressman, meron na siyang warrant of arrest pero walang red notice list sa Interpol. So hindi siya maaresto. Kasi nga wala naman siya sa jurisdiction ng Pilipinas. In the same manner, wala pa naman sa jurisdiction ng ICC, even assuming na mag-issue ng warrant of arrest, nasa labas ng jurisdiction ng ICC, yung physically yung legal na kustodiya. Nandito sa Pilipinas yung dalawang kasama namin. So kapag dumating sa ganung punto, sa tingin ko ang gagawin ni Senate President Soto, pupulungin kami sa caucus, kukonsultahin yung mga kasama namin, ano yung maganda nating gawin dito. Pwede po ba yun na protektahan, huwag isurrender ng Senate ang isang kasamahan po kung sakaling nandiyan na yung may red notice, may warrant of arrest? Depende kasi ang immunity namin from arrest ng mga congressmen sa senador, kapag 6 years and below or below 6 years yung penalty. So hindi pa naman natin alam kung ano yung naka-charge sa kanila. Hindi ko rin sigurado kung may apply din kung ICC yung korte na magre-render ng decision later. Sa ngayon hindi maliwanag yon. Kung local court at maliwanag kung ano yung kaso na ipafile at ang kaukulang penalty walang 6 na taon, maliwanag sa aming rules o pati sa Constitution na hindi po pwedeng arestuhin habang ang Kongreso is in session. Ngayon, pag nag-recess, ibang usapan yon. Pagka nag-adjourn yung, yun naman ang maliwanag eh. Kung regular session ang Kongreso, may immunity from arrest ang mga mambabatas. Hindi naman natin alam kung ano yung walang bill of particulars pa yung kung ano yung magiging penalty, kung ano yung chinacharge sa kanila kung sakali wala pa yun. Pag-aaralan yon ng mga abogado ng Senado kung ano yung nararapat gawin given the circumstances. Pero sir, dapat bang bigyan sila ng pagkakataon ni avail lahat ng mga possible legal remedies bago ho payagan? Kasi di ba yun ang kinwestiyon doon sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi na parang kidnapping yung nangyari, dapat daw binigyan muna siya ng pagkakataon na i-avail lahat ng possible legal remedies, dumulog sa local court. Sa tingin ko, oo. Kasi dapat igalang natin yung local courts. Dapat sa ganon, yung halimbawa may warrant of arrest na nanggaling sa ibang bansa, ICC man ito o foreign court. Dapat ito, dinadaan natin sa local court at merong corresponding order na manggagaling sa ating local court na ilalabas para ma-implement yung warrant of arrest na nanggaling sa foreign country, sa foreign entity. Sa tingin ko, gano'n. Yun ang pagkaalam ko. I may be wrong, kasi iba tong situation ng ICC. Pero even yung mga subpoena, yung mga summonses na pinapadala, halimbawa ng foreign court, halimbawa sabihin natin sa Netherlands, the Netherlands,
hindi po pwedeng agad-agad i-serve diretso doon sa respondent dito. Mhm. Lalo na yung warrant of arrest, kailangan idaan mo sa local court para maglabas ng corresponding order, warrant man ito o subpoena, yung local court Mhm. na yun ang ipaparating sa respondent para masunod yung ating proseso dito sa Pilipinas. Mhm. So the mere fact na may ganito hong announce o pag-identify ang ICC na perpetrator daw nga ng ni dating Pangulong Duterte, itong sina Senator Bato de la Rosa and Bongo, mas lalong hindi na po lalabas siguro Senator de la Rosa, di ba? Nung una, may mga panawagan pa na baka pwedeng pumasok na muna dahil mukha namang wala pa talagang warrant of arrest laban sa kanya. Well, speculative kasi call ni Senator Bato yun. Ang sinasabi ko nga, ako for one, dahil pinaplano nga ni Senator Trillanes na magpapile siya ng ethics complaint, Aha. kung ano yung maging desisyon. Ako, pinahayag ko na yung magiging boto ko. Wala akong moral ascendancy para husgahan si Senator Bato kasi dumaan din ako sa ganong experience. Mhm. Pero yung pagdating na doon sa pagdinig sa The Hague, call niya na yon. Kung bahala siya, galing niya magtago, pero galingan din ng mga law enforcement na hanapin siya. Mhm. Sir, nakakalungkot po ba yung sitwasyon ngayon? Kasi kapag nagkataon, kung sakaling ma-issue ng warrant of arrest, Senator Bato, Senator Bongo, tapos kung sakaling may ilan pa kayong kasamahan na lumabas sa findings ng Ombudsman at saka ng DOJ, dapat makasuhan kaugnay ng flood control anomalies. Di ba parang may ganun Malungkot. ba? Malungkot. Actually, malungkot. Oho. First time mangyayari na ganong karami. Oho. Kung sakali hindi naman natin pinagdarasal yun. Although, sa rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee, yun yung sinabi ko sa aking post sa X, Mhm. Kasi parang may deja vu Mhm. Kasi naramdaman ko itong feeling na ito nung nag-deliver ako ng privilege speech nung neophyte ako, March 11, 2003. Mhm. Yung living without pork, yung laban ko, krusada ko against pork barrel. Mhm. Alam ko marami nagalit sa akin doon. Mhm. Kaya sinabi ko doon sa aking speech, tatatandaan ko yung line na yun Mhm. sabi ko, I'm sure to lose some friends and create new enemies. Mhm. So ganun din ang nararamdaman ko ngayon Ngayon. kasi alam mo, medyo masakit din sa loob ko na merong mga hindi ko makausap na sa akin na aking mga kasamahan. Mhm. No, masama ang loob. Pero sa akin naman, trabaho ko ito Mhm. Tinanggap ko yung Blue Ribbon Committee chairmanship. Naka-ready na ako nung tinanggap ko yon na kasi alam ko ang unang-unang pag-uusapan nga doon kasi inabot ko na yung 2 pagdinig doon Mhm. tungkol sa flood control. That early may nababalita na nga na may mga nasasangkot na congressman, senador. Mhm. Hindi ko pa naman alam kung sino. Mhm. Pero yun nga, pwedeng umabot sa punto na mga kaibigan ko pang senador, dati ko nang kasamang matagal na, ang pwedeng masangkot. Mhm. So nung tinanggap ko yun, nakaredy na ako sa ganong sitwasyon, sa ganitong sitwasyon. Mhm. Na merong hindi kakausap, may magagalit, maanghang na salita, pero wala akong magagawa painful as it is, meron akong mandate na pwedeng gampanan. Mhm. No? So, hindi makaka-discourage sa inyo para i-pursue itong investigasyon at mag-file ng i-rekomenda yung mga dapat nga na i-rekomenda kahit pa ho ito'y ang resulta nito ay meron nga hong may hindi na kumakausap o nagagalit po sa inyo. Mas malinis ang konsensya ko na sinundan ko lang yung ebidensya. Hindi ako nag-imbento, hindi ako nag-target. Mhm. Mhm. Anyway, Parang hinaing na kino-coach ko yung witnesses para ituro sila. Mhm. Hindi ko ginawa yon at hindi ko gagawin yon. Pero hindi ko rin i-coach otherwise. No? I-coach ko yes, yan. sir. Mhm. Unfair yon doon sa mga itinuro. Mhm. Na naituro na hindi ko naman kaibigan. Sasabihin ko, baka pwedeng huwag mo na ituro ito. Hindi ko gagawin yon. Free willing kung magkusa sila na magsalaysay. Basta't i-back nila ng ebidensya, yun ang aming tatalakayin. Marami na rin nangyaring ngayon gusto magturo, pero nasaan yung ebidensya mo? Kapag wala, hindi ko rin naman tinatanggap Mhm. Kailangan merong validation, kailangan merong corroboration. Dalawa yun Kasi nagpahayag ka, wala ka namang validation, hindi ma-validate ng independent na sources at hindi rin ma-corroborate. Halimbawa, ng dokumento, official records,
at testimonya ng ibang tao, mahirap din naman yun, napipilitin natin. Mhm. Sir, dalawang huling issue na lang. Itong world war sa pagitan ho ng mga taga-Chinese embassy at mga mambabatas, particular mga senador. Sa tingin nyo, paano ito matitigil? Tama ba na tuloy na sumagot, magsagutan yung magkabilang panig po? Alam mo, pleasant surprise na nagsabi yung ambassador ng China sa Pilipinas na let's talk. That's a breath of fresh air. No, I think that's a good opening para yun na yung tahakin naming direksyon. Nagsalita na siya ng let's talk eh. Wow. Ako, halimbawa nagkausap uli kami ni Senate President, I would encourage him na kung pwedeng mag-sit down kami with the Chinese embassy officials. Mga senador, kung sinong gustong sumama, o yung leadership, kasama yung chairman ng Foreign Relations Committee, Senator Erwin, na mag-upo kami at mag-usap. Kasi alam mo yung batuhan ng mga pananalita na hindi direkta, minsan lost in translation eh. Correct. Kaya maganda eh. Kasi nung mabasa ko yung sinabi niya, let's talk, masabi ko, maganda ito sa halip na yung buwelta niya, gano'n na naman maanghang. Sa akin yun, that's a very good opening that we should consider and we should, grab yung opportunity na okay, mag-initiate tayo, mag-imbitahan tayo, maski sa Senate o maski doon sa embassy grounds, maski saan or a neutral area. Maganda na yung mag-upo at mag-discuss ano ba yung mga dapat pag-usapan ng maayos. So After all, may diplomatic relations tayo sa China. May one China policy nga tayo eh. So sir, nag-usap na kayo ni SP Soto na kayo po ang mag-i-initiate, the mere fact na nagsalita ng ganyan yung Chinese ambassador, kayo na po yung mag-i-initiate na invite sila para sa isang meeting or dialogue? Yes. And I will suggest that to the Senate President, pati sa, at least kasama namin sa majority. At kung gusto sumama rin ng minority, okay din. Kung sino yung representative nila. Huwag naman yung buong Senado kasi para na kaming parang full session na yon. Kaya mas maganda muna magkaroon ng dialogue kasi yun nga, at least merong opening So na nanggaling na mismo sa ambassador. Dapat ba, sir, present doon yung mga binanatan, sina Senator Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan. Mas maganda, Tama. Mas maganda yun kung gusto nila mag-attend para rin alam mo, iba yung hayagan na harapan eh. Yes, Mas cordial yon, saka mas professional yon kaysa doon sa nandun kami sa session hall, tapos nagdidebate pa. Yun ang napakalungkot. Alam mo, it was really painful to watch yung dalawang Pilipino na members pa naman ng Senado halos nag-aaway, nagsasagutan, at ang pag-aaway nila yung territorial integrity ng ating bansa. Yan sa ibang parliaments, sa British Parliament, hindi ko ma-imagine na yung British Parliament, yung mga parliamentarians, nagdidebate, ang pinagdidebate nila, yung sovereignty o yung territorial integrity ng United Kingdom o kaya yung US Senate nagdidebate, tig-uusapan nila yung territorial integrity ng United States. Parang hirap i-imagine pero sa Pilipinas nangyari kaya nakakalungkot. So sir, kailan niyo nakikita na mangyayari yung meeting na yun? Sa lalong madaling panahon po yan? Kung may arrange yung schedule, mas mabuti. Kaya isasangguni ko yan kay Senate President. Kami na mag-initiate ng dahil anyway, nagsalita na yung ambassador na let's talk eh. That's already an open invitation. No? So magandang opening yon para mapag-usapan ng mas mahinahon at mas professional, mas diplomatic yung atmosphere. At malamang ito ho yung maging daan para matigil na itong palitan ng maanghang na salita. O hindi man magkasundo sa kung anong teritoryo ang kanila at yung sa atin, kung sino man nagbabiolate, hindi man magkasundo doon, at least magkasundo man lang sa pamamaraan ng discourse. Di ba? Kung paano i-handle yung discourse. Tama. Sir, panghuli na lang po, may nag-file ng petition for indirect contempt laban po kay SP Soto. Sa tingin niyo may basihan po yun? O karapatan naman ni SP Soto yung kanyang mga naging komento doon sa naging final ruling ng Supreme Court? Hello, Hello sir.
Hello? Hi, sir. Yeah, Sir, panghuli na lang po. Yeah. May nag-file po ng petition for indirect contempt against SP Soto. Sa tingin nyo, may basihan yun or may karapatan naman si SP Soto na magkomento dun sa naging final ruling ng Supreme Court sa impeachment case against BP Sara? Sagutin ko na lang yung tanong mo doon sa kung sino yung nag-file. Yun yung mga usual suspects eh. Wala namang hindi pinapile yung mga yun eh. So, panggugulo lang to, or meron silang Bahala ka na maghusga. Basta yun ang lagi ko nakikita kung maski ano lang makita, magpa-file. So, dead mahina lang. Kaya ikaw na sumagot sa tanong mo kung nanggugulo o hindi. Naku sir, on that note, any message ho sa ating mga kababayan ngayong Valentine's Day? Happy Valentine's at saka yun, magpakasaya tayo sa araw na ito. Yung mga tunay nating minamahal ang dapat kasama natin sa araw na ito. Ayun. Naku, Kumusta na pala Kumusta na si pare on last note? Nagpapalakas naman po sir. Getting better Ay, pa po nako. ng Diyos. Oo. Yeah. Oo. Pakisabi na rin sa kanya, Happy Valentine's. Salamat po sir. At gayon din po kay Okay. Mrs. Happy Valentine's Day po. Okay. Yan po mga Thank you. kaibigan, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at